Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Mahirap kalimutan ang nakaraan, lalo na kung ito ay nagdulot ng malagim na trahedya. Mag-iwan at mag-iwan po ito ng bakas na nagpapaalala sa atin ng mga pangyayaring hindi maganda. Panahon lamang ang gagawa ng paraan upang maisiwalat ang mga bagay na matagal nang nananatiling sekreto. Ayon nga sa isang pamosong kasabihan, time is the ultimate truth teller. Halina't pakinggan natin ang liham na pinadala ng ating letter sender. Dear Papa Dudut, magandang gabi po sa inyo Papa Dudut at maging sa inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Shane, hindi ko tunay na pangalan. 25 years old. Napasulat ako ng liham sa inyong programa dahil nais kong ibahagi ang isa sa aking mga karanasan nung ako ay bata pa lamang. Ngayon pa lamang po ay humihingi na ako ng pasensya dahil hindi ako magaling sa pagsusulat at magkwento. Ngunit ginawa ko ang abot ng aking makakaya para maisalaysay ang lahat ng aking natatandaan. Papa Dudut, lumaki ako sa isang simpleng pamilya na may simpleng pamumuhay. Ang trabaho ng tatay ko ay isang jeepney driver at si nanay naman ay nagtitinda ng mga gulay noon sa bangketa, kung saan minsan ay sumasama kaming magkapatid. Dalawa lamang po kami ng kapatid ko na si Shasha. Hindi niya rin po tunay na pangalan. Ako po ang panganay at siya naman ang bunso. Mula nang wala nang nag-aangkat ng gulay kay nanay ay natigil na ang kanyang pagtitinda, kaya naman napilitan siyang mangamuhan. At lumipat na rin kami ng bahay na matitirhan na malapit din sa bahay na pinagtatrabahuhan ni nanay. Si tatay naman ay patuloy pa rin sa pamamasada ng kanyang jeep. Uwian ang naging trabaho ni nanay noon at hindi siya nag-stay in. Nagbabantay lang naman kasi siya ng bata at bukod noon ay tumutulong din sa paglilinis sa isa pang kasambahay na si Manang Teresa. Kapag nakakauwi na ang mag-asawang pinangangamuhan niya galing sa trabaho ay oras na rin ng pag-uwi ni nanay at Manang Teresa. Sakto lang para sa aming apat ang bahay na aming inuupahan, Papa Dudut. Masaya rin kaming pamilya dahil kahit papaano ay hindi naman kami kinakapos. At naibibigay naman nila nanay at tatay ang pangangailangan naming magkakapatid. Isang araw ng Sabado ay naisipan naming maglaro ni Sasha dahil bawal kaming lumabas ng aming bakuran, ay naglaro na lamang kaming magkapatid ng tago-taguan. Doon ko nadiskubre ang isang balon na matatagpuan sa likod ng bahay na aming inuupahan. Tago-taguan, maliwanag ang buwan. Masarap maglaro sa dilim-diliman, dinig kong kanta ni Sasha dahil siya ang taya sa aming dalawa ng mga oras na yon. Habang ako naman ay abala sa paghahanap ng matataguan at nang makita ko na ang maaari kong pagtaguan sa likod ng bahay ay saka ako sumigaw. Game! Sabi ko pagkatapos ay nanahimik na ako para hindi ako matunton ni Sasha. Nang makarating sa likod bahay ang bunso kong kapatid ay naririnig ko ang mahihinang yapak ng paa niya. Lalo na't kapag natatapakan niya ang malulutong na dahong nalalaglag mula sa malaking puno na nasa likod din ng aming bahay. Ilang sandali pa ay nawala na ang mga yabag ng mga paa, kaya naman hindi na ako nakatiis at mula sa aking tinataguan ay tumayo na ako. Nakita ko pa ang isang batang babae na nakatalikod mula sa aking kinakaroonan. Kaya naman agad ko yung nilapitan sa pag-aakalang si Shasha yon. Inihakbang ko na ang aking paa upang lapitan ang batang yon nang marinig ko ang boses ng aking kapatid. Boom ate! May galak na sabi pa nito.
Nilingon ko ang direksyon ni Shasha ng may pagtataka at saglit kong ibinalik ang aking paningin sa kinatatayuan ng batang babaeng kanina lamang ay nakita ko, ngunit wala na yon doon na labis kong ipinagtataka. Kinusot ko pa ang aking mata dahil hindi ako maaaring magkamali. Mayroong batang babaeng nakatayo nang patalikod malapit sa tinataguan ko kanina. "Ate, ikaw nang taya ha?" sabi pa ng bunso kong kapatid sabay lapit sa akin. "Ate, okay ka lang?" tanong niya. "Parang namumutla ka ate." Segunda pa nito. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay kinakabahan ako ng mga oras na yon. Bilang bata ay nag-isip ako kaagad na multo yon at baka nagpakita sa akin. "Ate, may balon pala dito sa likod ng bahay natin." Nakita ko ang pagkamangha sa mukha ni Shasha at curious itong lumapit sa balon. Nabaling naman muli ang atensyon ko doon at noong ko napansing may harang ang pinakabutas o bukana ng balon. "Ate, tanggalin natin yung harang. Baka merong isda dyan o mga palaka." Na-excite na sabi nito ngunit tumanggi ako na buksan yon. Sinabi ko na lang na hapon na rin at kailangan na naming maglinis ng bahay at magsaing dahil pauwi na sina nanay at tatay. Yun kasi ang mga nakatokang gawain sa amin tuwing hapon. Nung sumapit ang gabi ng araw na yon, Papa Dudut, ay naikwento ni Shasha ang tungkol sa balon sa likod ng aming bahay. Alam na pala ni tatay ang tungkol doon. Kaya naman sinabihan niya kami na huwag kaming maglalagi doon dahil baka malaglag kami sa balon at hindi pa kami makuha. Pananakot niya. Nang mga oras din na yon ay nalaman ni nanay ang tungkol sa balon sa likod ng bahay namin. At kagaya ni tatay, pinagsabihan niya rin kami na huwag kaming maglalagi sa likod bahay malapit sa balon dahil baka nga kung mapaano kami. Wala kaming nagawa ni Shasha kung hindi ang sumunod na lamang. Matapos kumain ay naghugas ng mga pinggan si nanay habang si tatay ay nagsigarilyo sa labas ng bahay. Kami naman ni Shasha ay naghugas ng aming mga katawan dahil ilang minuto na lamang ay matutulog na rin kami. Nang bigla ay narinig naming nagsalita si nanay. "Shasha, Shane, tigilan nyo na ang mga paglalaro at takbuhan. Hindi ba't pinaglilinis namin kayo ng tatay ninyo ng katawan dahil matutulog na?" Sigaw ni nanay habang naguhugas ito ng pinagkainan. Agad namang kaming nagtakang magkapatid noon dahil sabay na kaming naguhugas ng katawan gaya ng gabi-gabi naming ginagawa bago matulog. "Sino bang kausap mo, Lourdes? Naguhugas na ng katawan ng dalawang bata," ang sabi ni tatay na pumasok na sa loob ng bahay matapos nitong magsigarilyo. Sino yung… Napatigil si nanay nang makita kaming dalawang magkapatid na nakabalot ng tuwalya matapos naming maghugas ng katawan. "Sino yung alin?" tanong ni tatay rito. Wala, siguro'y pagod lang ako," tanggi pa ni nanay. Hanggang sa isang araw, sa labis na curious ng aking kapatid na si Shasha kung ano ang makikita sa loob ng balon, ay napilitan akong tulungan siya na tanggalin ang nakatakip na trapal sa ibabaw noon. Tanghali noon, Papa Dudut, at magkasama kaming nakasakay sa duyan na ginawa ni tatay para sa aming dalawang magkapatid nang maisipan ni Shasha ang tungkol sa balon sa likod bahay. "Ate, hindi ka ba nagtataka kung anong meron dun sa balon sa likod ng bahay natin?" Tanong ito sa akin na puno ng kuryosidad. "Ano bang ibig mong sabihin?" Balik kong tanong dito. "Wala lang, baka kasi may isda dun o kaya mga palaka." "Ha? Ewan ko sa'yo, Shasha, kung ano-anong naiisip mo. Hindi ba sabi nga sa atin ni tatay na iwasan natin na pumaroon doon sa balon dahil baka malaglag daw tayo?" "Sige ka, gusto mo ba na magalit si nanay at si tatay sa atin?" Pananakot ko sa kanya. "Kung malalaman nilang pumunta tayo, binuksan natin yung takip nun, tiyak na pagagalitan tayo. Pero kung hindi nila malalaman, hindi sila magagalit." Sabi pa nito na animoy mas matanda pang mag-isip kumpara sa akin. "Sige na kasi ate, samahan mo ako sa likod ng bahay. Buksan lang natin saglit. Ibabalik din natin kaagad yung takip kapag nakita na natin ang loob ng balon." Pamimilit pa nito sa akin. Sa hindi ko maintindihang dahilan, Papa Dudut, ay pumayag din naman ako sa gustong mangyari ng bunso kong kapatid. Marahil ay kinikiliti din ang aking curiosity sa kung ano nga ba ang pwede kong makita sa balon kung meron man.
Sinamantala namin ang pagkakataon habang wala sina nanay at tatay sa bahay. Nang mga oras na yon ay dali-dali kaming pumunta sa likod ng bahay para isagawa ang naisip ng aking kapatid. Sa una ay tinanggal muna namin ang mga ilang piraso ng kahoy na nasa ibabaw ng trapal. Pagkatapos noon ay magkabila naming hinawakan ng trapal. May kabigatan yon, Papa Dudut, kaya't nakailang hila din kami bago bumungad sa amin ang laman ng balon. Agad akong napatakip ng ilong dahil sa maalingasaw na amoy na nagmumula roon. Sari-saring insekto din ang lumabas doon, may langaw, lamok at gamo-gamo na siya namang hinawi naming magkapatid para agad na makita kung anong meron sa loob ng balon. Sa bukana nito ay medyo natatakot pa akong lumapit dahil baka kung anong bumungad sa akin, ngunit agad-agad namang sumilip si Shasha. Nang walang takot, gayon man ay agad din siyang napatras. Napansin ko rin ang kanyang mukha na nakabusangot. Oh, bakit anong meron? Nakakita ka ba ng mga isda o palaka na gustong-gusto mong makita? Agad na tanong ko dito. Ang baho ate, nakakasuka yung amoy ng balon, ang sabi nito nang naduduwal. Ayan kasi, nagpumilit ka pang buksan. Isarado na natin, baka maabutan pa tayo ni nanay at tatay dito at pagalitan pa tayo. Ang wika ko. Teka lang ate, hindi mo pa nga sinisilip yung loob saad naman ang bunso kong kapatid. Ano naman titignan ko dyan, ikaw lang naman ang nagpupumilit na buksan yan Tinulungan lang naman kita. Kahit na isasarado na lang natin, sumilip ka na rin. Giit pa nito. O sige na, sige na. Nang sabihin ko yon ay agad naman akong sumilip sa balon habang takip-takip ng kaliwang kamay ko ang aking ilong. Dahil na rin sa maalingasaw na amoy mula roon. Nang mga oras na yon, Papa Dudut, ay wala naman akong ina-expect na kung anong makikita doon bukod sa putik at natuyong tubig mula roon. Ngunit gano'n na lamang ang takot na nadama ko nang makakita ako ng isang babaeng puting-puti ang mukha na nakatingin sa akin habang kumakaway. Blanko ang ekspresyon ng mukha nito, kaya naman hindi naging malinaw sa akin ang kanyang imahe. Hindi ko matandaan ang lahat dahil agad akong umatras mula sa pagkakasilip sa balon na yon. Ngunit sa kabila ng dilim, sa loob ng malalim na balon ay tila may liwanag na nakalaan para lang makita ko ang kanyang mukha at rumihistro sa akin ang kanyang nakakakilabot na anyo. O ano ate, natulala ka na dyan, ang baho no? Nakakasuka. Tara na, isarado na natin. Wika ng kapatid ko, ngunit hindi agad ako nakatugon dahil nagpoproseso pa ang utak ko sa aking nakita mula sa loob ng balon. Ate, okay ka lang ba? Tanong pang muli sa akin ni Shasha. Oo, ayos lang ako. Tara na, itakip na natin ang trapal sa balon. Agad naming ginawa yon at hindi na ako tumitig pa sa loob noon dahil natatakot akong baka makita ko ulit ang mukha ng babae na yon na ayaw ko nang muli pang masilayan. Hanggang sa sumapit ang gabi ay hindi mawala sa isipan ko ang tungkol sa batang babae sa loob ng balon. Kahit na nga init na init at malinsangan ng panahon ay nagtalukbong ako ng kumot dahil pakiramdam ko ay anumang oras ay makikita ko ulit ang batang babae na yon. Hanggang sa pagtulog ay dala ko pa rin ang pag-iisip tungkol doon. Dahilan para sumagi siya maging sa aking panaginip na sobrang linaw at hanggang ngayon ay natatandaan ko pa rin ang nangyari. Hapon noon at maulan, nakadungaw lamang ako sa aming bintana kung saan ay tanaw ang likod ng aming bahay na kung saan ay naroon ang balon. Kita ko rin sa labas ang isang batang lalaki at babae na naliligo sa malakas na buhos ng ulan. Naglalaro sila ng habulan hanggang sa mahabol ng batang babae ang batang lalaki at nataya niya ito. Kita naman sa itsura ng batang lalaki ang pagkainis at sa hindi sinasadyang pangyayari na itulak niya ang batang babae sa balon na naging dahilan ng pagkahulog niya rito. Matapos noon ay tila natulala ako dahil sa mga nangyari hanggang sa napalitan ng eksena sa panaginip ko kung saan ay nakahikaraw ako sa papag at nakapaimbabaw sa akin ang batang babae na hindi ko maaninag ang muka habang sakal ako nito nang mahigpit sa aking leeg dahilan upang hindi ako makahinga ng maluwag.
Napabangon na lamang ako nang maramdaman ko ang tapik ni nanay. Tanghali na pala ng mga oras na yon, Papa Dudut. Ang sabi ni nanay ay kanina pa niya akong tinatawag para gumising ngunit hindi raw ako tumutugon. Kaya naman tinabik na niya ako para gisingin dahil nakita niya raw na para daw akong nahihirapang huminga. Sa mga nagdaang araw, Papa Dudut, ay nawala sa isipan ko ang tungkol sa batang babaeng multo na yon. Hanggang sa isang araw ay maging si tatay ay pinaramdaman na rin ito. Tanghali noon, oras ng siesta. Nakahiga noon si tatay sa upuang yari sa kawayan na nasa maliit naming balkonahe nang bigla niya kaming sawayin. Shasha, Shane, tigilan nyo na nga ang paglalaro. Kapag hindi kayo natulog ngayong tanghali ay hindi kayo makakapaglaro mamayang hapon. Tila naiiritang sabi nito. Ano ka ba naman, Hernan? Nananahimik ang mga anak mo, tugon ni nanay rito. Kanina pa ako nakakarinig ng hagik-hikan dyan paanong nananahimik? Giit pa nito. Sa mga pagkakataong yun ay hindi na muling sumagot pa si nanay. Ako naman ay nanahimik at nagmuni-muni na lamang at hindi pinansin pa si tatay. Kilala ko kasi si tatay, Papa Dudut, ayaw niya nang sinasagot siya. Lumipas ang ilang pang minuto nang hindi pa rin ako inaantok ng tanghaling yon. Samantalang si Shasha, tatay at nanay ay nakaidlip na. Dinig ko pa nga noon ang mahihinang hilik ni tatay na bigla na lamang akong nakakarinig ng mahina ring hagik-hik. Ipinagtaka ko naman kung saan galing yon dahil imposibleng may hagik-hik dahil bukod sa akin ay wala namang iba pang gising. Maya-maya pa ay narinig kong parang umuungol si tatay ngunit hindi ko kaagad yon pinagtuunan ng pansin. Madalas na kasing mangyari sa kanya yon kapag natutulog, lalo na kapag pagod siya sa pamamasada ng jeep. Mas binigyan ko ng pansin ang mga mahihinang hagik-hik na hindi ko alam kung saan ang gagaling. Ilang segundo pang nagdaan, Papa Dudut, iba ang nagiging pakiramdam ko. Kasabay ng tila mahihinang hagik-hik ay ang paglalim ng ungol ni tatay. Napabangon ako nang dahil doon at tinanaw ko siya mula sa aking pwesto. Tila malalim na ang paghinga niya, Papa Dudut, na parabang kinakapos na siya ng hangin. Dali-dali ko namang ginising si nanay at sinabi ko ang nangyayari kay tatay. Agad namang nagising si nanay mula sa mababaw na idlip at bumangon para tapikin at gisingin si tatay. Nang magmulat si tatay ng kanyang mga mata, ay napahawak siya sa kanyang dibdib habang habol ang kanyang hininga. Agad namang kaming nag-alala noon ni nanay dahil mga ilang minuto rin ang nagdaan bago nakapagsalita si tatay. Inutusan naman ako ni nanay na kumuha ng isang baso ng tubig upang mahimasmasan si tatay at makahinga ng maayos. Pagbalik ko mula sa pagkuha ng tubig ay medyo maayos na ang paghinga ni tatay. Agad ko namang inabot dito ang isang basong tubig na agad din niyang ininom. Ilang sandali pa ay naimasmasan na siya at hindi na niya hinahabol ang kanyang hininga. Ano bang nangyari sa iyo, Hernan? Nag-aalalang tanong pa ni nanay dito. May batang babae, bitin na sabi nito. Batang babae? Nagtatakang tanong pa ni nanay. Oo. Ang ibig sabihin po ay nagpapakita na rin sa inyo, tay? Kinakabahang tanong ko. Anong ibig mong sabihin, Shane? Hindi ko kayo naiintindihan, ang wika ni nanay. Batid kong litong-lito na rin siya ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hindi ko rin alam, nay. Nagsimula po yung pagpapakita niya nung buksan namin ni Shasha yung balon sa likod ng bahay. Tugon ko kay nanay. Noon din ay ikinuwento ko kay nanay ang ginawa naming pagbubukas ng takip ng balon sa likod ng aming bahay. Nagulat si nanay at nakita ko rin na natakot siya. Sa pagkakataong yun ay nakita ko naman na naniniwala si nanay sa ikinuwento ko. Sa takot pa nga niya ay napaantanda siya. Imbis na pagalitan kami sa aming ginawa ay sinabihan niya kami na lagi kami magdarasal at mag-iingat lalo na at kapag wala sila at nasa trabaho. Kinagabihan kahit na natatakot sa nangyari ay nagdasal kami ng sabay-sabay bago matulog. Pinangunahan ni tatay ang pagdarasal at ipinalangin namin na sana ay lubayan na kami ng kung sino man na espiritu ng batang babaeng yon. Ilang araw ding hindi pumasok si nanay sa trabaho para bantayan kami ni Shasha habang si tatay naman ay patuloy sa pamamasada ng jeep. Baon niya ang isang bendetadong rosaryo para lang masiguradong ligtas siya sa kalsada. Sa mga nagdaang araw mula ng pangyayaring yon ay naging maayos naman ang lahat, Papa Dudut.
Hanggang sa isang araw ay isang babaeng hindi nagpakilala ang kumausap kay nanay habang nagwawali siya sa bakuran ng mga sandaling yon. Nakaupo lang ako noon sa isang bangkinitong gawa sa kahoy sa likod bahay habang pinagmamasdan si nanay na nagwawalis. Si Shasha naman ay abalang naglalaro ng mga Barbie sa may sala sa loob ng bahay. Sinitsitan ng matandang babae na yon si nanay kaya naman nabaling ang atensyon niya dito. Batid ko na nagdalawang isip si nanay na lapitan ito, Papa Dudut, gayunpaman ay ginawa pa rin niyang lumapit upang tanungin kung ano ang kailangan nito. Sino ho sila? Tanong ni nanay. Hindi agad sumagot ang matanda at parang ginala pa nito ang tingin sa aming bakuran. Ano hong kailangan ninyo? Ulit pa ang tanong ni nanay. Binuksan niyo ang balon kaya nagbalik siya. Misteryosong pahayag nito. Ha? Nagtatakang tanong pa ni nanay. Ang batang babaeng hinulog siya dyan sa balon nang minsang maglaro sila ng kapatid niya. Akala nila aksidente lang ang lahat. Hindi nila alam na sinadyang ihulog ng kapatid na lalaki ang batang babaeng yon dahil galit siya rito. Paano? Ang atensyon ay palagi nasa batang babae dahil sakitin nito at mahina. Tuloy-tuloy na kwento pa nito. Sino ho ba ang tinutukoy ninyo, Ale? Tanong pa ni nanay sa matandang babae. Ipagdasal ninyo ang kaluluwa niya. Ipanalangin ninyo na makita na niya ang liwanag para hindi na niya kayo ginagambala. Papa Dudut, tahimik akong nakikinig sa sinasabi ng babaeng yon kay nanay. Kahit na medyo malayo ako sa kinakaroonan nila, ay narinig ko ang sinasabi ng estrangherang Ale. Pagkatapos niyang sabihin ang mga bagay na yon ay nagmadali itong umalis. Ni hindi na ito lumingon pa kay nanay at katakatakang mabilis itong nawala. Noon din ay napagtagni-tagni ko ang lahat. Hindi ko alam kung totoo ba ang sinasabi ng matandang yon, ngunit kung babalikan ko ang mga nangyari ay may kukonekta ko yon sa aking panaginip tungkol sa dalawang batang naglalaro sa likod bahay at nahulog na batang babae sa balon. Gayunman ay nag-iwan yon sa amin nila nanay ng malaking palaisipan. Sino ang estrangherang Ale? Paano niya nalaman ang tungkol sa kababalaghan sa balon? Mga tanong na hindi namin nahanapan ang kasagutan noon. Kahit na nagdadalawang isip sa mga sinabi ng matandang babae ay pinabindisyonan at pinadasalan namin ang balon na yon, maging ang buong bahay, Papa Dudut. Nang sa gayon ay makita ng batang babaeng kaluluwa ang kanyang daan patungo sa liwanag. Matapos sa mga pangyayaring yon ay masasabi kong naging maliwalas ang aura ng bahay at hindi na ako nakaramdam ng takot at pananayon ng balahibo maging sinananay. Tunay na napaka-misteryoso ng mundong ito, Papa Dudut. Maraming bagay na mahirap ipaliwanag ng ating isipan kaya naman patuloy tayong humahanap ng kasagutan sa mga bagay na hindi kayang arukin ni numan. Ngayon ay hindi na kami nakatira sa bahay na yon dahil nakabili na rin sila nanay at tatay ng sarili naming bahay dahil sa kanilang pagsusumikap. Wala na rin kaming balita sa lugar na yon simula nang makalipat kami sa aming sariling bahay. Gayunman ay ipinapanalangin ko pa rin na sana'y nakatawid na ng matiwasay sa kabilang mundo ang batang babaeng multo na minsang nagbigay sa amin ng takot at kilabot. Nakakalungkot lang isipin na kailangan pang lumipas ang mahabang panahon at oras na lamang ang nakapagsiwalat sa malagim na pangyayaring sinapit ng batang babaeng yon. Kung hindi pa siguro kami kinausap ng estrangherang Ale na yon, ay hindi pa namin malalaman ang natatagong kwento sa likod ng balon. Sa palagay ko hanggang dito na labang ang liham kong ito, Papa Dudut. Pasensya na kayo kung hindi ito sobrang nakakatakot at may kaiklian. Gayunman, sana'y nag-enjoy kayo sa pakikinig sa kwento kong ito. Lubos na gumagalang, Shane. Maraming salamat sa iyo, Shane, at salamat din sa iyong pamilya dahil kayo ay nagsilbing instrumento upang makita ng batang multo ang daan patungo sa kabilang buhay. Nawa ngayon ay kapiling niya ang mahal nating tagapaglikha at maayos na ang kanyang naging kalagayan. Maraming salamat din sa iyo dahil hindi ka nagdalawang isip na ibahagi sa akin at sa mga tagapakinig ang isa sa iyong mga karanasan. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.